Meanwhile, boxer Yumir Marshall making the country proud after winning a silver medal in the 19th Asian Games in a new weight class. Now, what is next for the Olympian boxer after punching his ticket to the 2024 Summer Games in Paris, France? Let's find out. Joining us today to go all out on this story is, there he is, Tokyo bronze medalist in the Olympics, and he's moving on to the Paris Olympics. Yumir Marshall from his home, beautiful home in Tagaytay. Ang ganda ng bahay mo. Magandang gabi, Idol, and welcome back to the show. Magandang gabi po sa inyo, sir, at sa lahat po na nakikinig dito sa CNN Philippines. Mayang gabi at buenas noches sa mga taga-Zamboanga. Mayang gabi sa mga kababayan ni Idol Yumir Marshall. Una sa lahat, congratulations, Mir. It was a tough one. Isa ka sa mga, kumbaga, in-expect, pero still, podium finish, silver medal, it's no joke. Kamusta ka pagkatapos nun? Dahil ngayon, nakailang, di ba, nakabalik kayo Sabado ba o Linggo, tama ba? Tapos, ngayon nakapahinga ka na. I think Wednesday yata, sir. Wednesday, okay. Wednesday. Kamusta ka naman? Yes, after how many days? Balik ka ba sa ensayo or pahinga muna? Maayos naman po. Nandito ako ngayon sa Tagaytay, kung saan po yung binigay sa amin ng bahay ng POC President Abraham Bambol Tolentino. Pagbalik ko lang, galing sa Asian Games, balik training kagad ako. Pero hindi naman hard training, yung jogging lang po ako, shadow boxing, para ma-continue lang po yung kondisyon ng katawan. Kasi sayang, dahil ang haba ng binild ko para maging kondisyon yung katawan ko, and then nandito na ngayon. So gusto ko ma-continue. And pinaghandaan ko din po yung next professional fight ko. Kailan yung susunod mong laban, Mir? 'Di ba inaantay mo na lang yung, sabi mo nga, yung appointment sa embassy, pero you're scheduled. Kailan ka plano umalis at kailan yung, kumbaga, yung timetable mo bago ng Olympics? Sana as soon as possible na makaalis na ako, makabalik ako sa US para makapag-start na po ako ng training. And hopefully, makalaban ako matapos yung taon, dahil para before Olympics, at least maka 2 fights ako. And then doon, ipopokus na namin yung training for Olympics. Okay, balikan natin yung Asian Games dahil sabi ko nga, Mir, isa ka dun sa mga, kumbaga, in-expect or inasahan na makaka-gold. At kaya naman, umabot ka nga sa gold medal match. Kung babalikan natin yun, medyo matindi yung kalaban natin. Yung kalaban mo, di ba, yung Chinese opponent na parang mas mahaba. Pero ikaw mismo, kung babalikan mo yung match na yun, panalo ka ng first round, naalala ko, 10-9, kung di ako nagkakamali. Gaano ka satisfied dun sa, o kontento dun sa naging resulta dito sa Asian Games? Siyempre, dismayado po ako dahil akala ko panalo ako. Akala ko din eh. Tulad ng tulad din ng sinasabi ko sa mga fans, sa lahat na nagtatanong sa akin, na I respect the judge's decision, and congratulations sa kalaban ko. And yun, aminado din ako sa sarili ko na may pagkukulang, naging mali yung diskarte ko nung may konting mali po sa ginawa ko. So yun na lang, sabi ko, marami akong time ngayon para mag-prepare sa Paris Olympics, at ito, na-qualify ako. So yung pagkatalo ko, gawin ko po yung motivation para na lalo ko pa pong pagbutihin sa ensayo, na ma-absorb ko at ma-feel ko na talagang marami pang kulang sa akin, na marami pang kailangan matutunan. So yun, lalo akong na-motivate doon, na sabi ko, makatungtong lang ako sa finals at ma-qualify sa Olympics. Hindi ko na yun in-expect, sir. Although ginawa ko, sabi ko sarili ko, gagawin ko yung best ko, pero hindi ko alam kung ano yung magiging resulta. Kasi alam nyo, maging middleweight, Filipino middleweight boxer lang, sobrang hirap na po yun sa atin, kasi alam naman natin
maliliit tayo na mga Pilipino. Pero dito sa light heavyweight, parang hindi ko na inasahan to na darating po ako dito sa light heavyweight. Pero kinaya mo, tingnan mo, kinaya mo. Yung nakaharap mo ba, ito nga yung taga-China dito sa gold medal match, siya na ba yung pinakamahirap mong nakalaban? At sa tingin mo, yun nga, sabi mo, binigay mo naman lahat, tapos may mga pagkukulang ka. Ako, tingin ko nga, yung standing 8 count, dapat hindi ka na tinawagan nun, pero na standing 8 count ka eh. Tingin ko malaking bagay din yun sa scorecards. Pero, itong Chinese opponent, ito na ba yung pinakamatindi mong kalaban? Pati, ano yung, kumbaga, saan ka nahirapan na sabi mo nga, pagtutuunan mo ng pansin, makakabawi ka dahil yung mga pagkukulang mo sa susunod? Alam nyo, mas nahirapan po ako sa Thailand kasi sobrang tangkat yung Thailand and then malaki, magaling mag-timing. So para sa akin mas mahirap pa yung Thailand. Kasi kung mapapansin nyo itong China, matangkat siya pero mabagal yung suntok niya. Sabi ko nga para sa akin mas easy sana to kalabanin. Dahil pumapasok siya, sumasabay siya, which is advantage yun para sa akin kasi maliit ako. So, I think mas marami pa po kung kailangan na tingnan, sir. Alam niyo naman sa Europe, ang lalaki ang tatangkat na makalaban sa Amerika. So, ayun, dito lang sa Oceania, yung Australia, magaling din po. So, ayun, marami pa akong kailangan na tutukan at pansinin kung ano yung mga dapat kong improve kasi pagdating sa Olympics, talagang pulido na po lahat, talagang salang-sala na yung mga boksingero. So hindi lang itong China yung kailangan ko bantayan, mas marami pa po. And alam nyo, yung iba hindi pa nag-qualify, meron pa pong qualifying ngayon February. Which is yung World Championship, and then after nun, meron pa silang World Qualifying again. So, marami pang boksingero magkwa-qualify. And then, hindi ibig sabihin na ako na po yung nag-qualify ngayon, kami na po yung nag-qualify, siya yung nag-gold. Siya na yung pinakamagaling kasi marami pang hindi nag-qualify. So, lahat ng opponent na magkwa-qualify at yung mga nag-qualify at magkwa-qualify pa lang, yun po yung paghahandaan po namin, sir. Well, umakyat ka nga ng weight class dito. Big sabihin, aakyat ka na rin ba ng weight class sa pros? At kamusta naman yung crowd doon? Dahil bukod sa yung Chinese, yung crowd nga doon ng China, I'm sure, kampe doon sa fighter nila. At nasaktan ka ba talaga nung standing 8 count ka? Dami pa natin tatanungin dito kay Yumir Marshall at ilang buwan pa rin nangaantay ni Yumir bago sa Paris Olympics that he was already qualified. Diyan ka lang, Mir, tayo mabilis. And we're still having our all-out conversation with Asian Games silver medalist Yumir Marshall. Stay tuned to Sports Desk only here on CNN Philippines where we go all out for today's top sports stories. We'll be right back. Stay tuned. Welcome back to Sports Desk only here on CNN Philippines. And our guest today is 19th Asian Games silver medalist, fresh from his victory in China, Yumir Marshall, who's already qualified for the Paris Olympics. Okay, tinanong ko kanina bago mag-commercial na lumipat ka nga ng weight class, hindi ganun kadali yun, di ba? Sabi mo nga, for middleweight, tapos ngayon light heavyweight. So, big sabihin ba, aakyat ka din ng weight class sa pros, Mir? No sir, mag-stay po ako sa middleweight dahil mas mahirap na po sa pro kasi talagang yung natural weight ko talaga is middleweight lang talaga. Correct. So, itong gold medal match, balikan natin. Sabi ko nga yung crowd sa China, even tinanong ko din to sa Gilas Pilipinas dahil di ba nanood ka eh? Grabe din yon yung Gilas Pilipinas, naalala ko nandun ka. Natalo nila yung China. Ikaw, nung kalaban mo yung China, gaano kabigat yung crowd dahil suporta nila yung Chinese fighter? Maingay yung Chinese crowd doon, ha? Naririnig namin. Sobrang ingay po, sir. Alos wala na akong marinig kundi yung boses na lang nila. Nung mga laban ko, yung nakalaban ko yung Thailand, yung Syria, naririnig ko yung mga boses ng teammates ko, yung mga coaches ko. Nagagawa ko kung ano yung sinasabi nila feint, move your head.
Pero nung nasa China na, wala Wala na akong na. naririnig eh. Purong crowd na lang. At yun, isa sa mga na naging na-distract ako doon. So kaya sabi ko, marami akong pagkakamali na gawa, kaya tinanggap ko yung pagkatalo ko. Mer, yung second round, sabi ko nga sa'yo yung first round eh. Tapos yung second round, malaking bagay, kaya nabigyan din siya. May mga tumamang suntok yung Chinese yung Chinese opponent mo. Yan, sinolid mo siya doon. Pero yung standing 8 count doon sa second round, nasaktan ka ba talaga nun? Kaya binilangan ka ng standing 8 count? Yes, nung nabilangan ako, hindi po talaga ako tinamaan nun. Pero nung mga first punch niya, tinamaan na po ako noon. Medyo, hindi naman ako nahilo masyado, pero aram ko na tinatamaan ako ng Chinese. And siguro nakita na ng referee yun nung una pa. And then nung nabilangan na ako, medyo hindi siya clear eh. Sabi ko nga, kung hindi lang sana ako nabilangan noon, panalo pa rin ako sana sa second round. Malaki, sa'yo sana din yung second round na yun. Pero okay lang, tapos na yun. Ano yung pinakamalaki mong masasabi mong improvement mula noong 2020 Tokyo Olympics? Kasi ang dami mo nang, kumbaga, natutunan na tingin mo din magiging factor din, lalo na madadala mo din sa Paris, sa pangalawang Olympic appearance mo. Siguro malaking bagay po sa akin yung pagpasok ko sa pro dahil naging matured po yung galaw ko, yung pag-iisip ko, mas kalmado po ako kahit lamang yung kalaban, pinag-aralan ko, yung nagte-take time talaga ako para makuha yung diskarte na gusto kong gawin. So dati po kasi nung nasa team ako, panay suntok lang eh, talagang suntok na suntok. Ngayon medyo, tama. yes po. Actually, nakita ko. Mapapansin nyo, yung kalaban ko, yung Thailand, lamang siya nung first round, pero nagstay calm ako, stay composed, and then yun, kinontrol mo. Nakuha natin yung knockout. Actually, Mir, tama. Nakita ko nga yung dito sa Asian Games, yun nga, yung kalaban mo din yung Thai opponent. Nakita ko, kontrolado ni Mir to, sabi ko. Yung hindi ka na yung all-out na laging, di ba, yung laging 100%. Minsan, binabagalan mo, tatime mo, tsetsempohan mo. Ngayon, 4 pa lang kayong pasok dito sa Olympics sa Paris na atleta. Di ba, sina EJ Obiena, ikaw. Sino pa yung mga gusto mong makasama dito sa Philippine team para sa Olympics? Siyempre sa mga kasamahan ko sa boxing, kung kaya nila mag-qualify lahat sa weight class, mas gusto ko po yun kasi iba yung feeling na lahat kayo, sama-sama po kayo, nagte-training, nagpe-prepare para sa Olympics. Malaking bagay po yun. So, sana po sa mga kasamahan ko, pagbutihin nila lalo at magsasama-sama kami sa Paris Olympics. Mabilisan, bago ko hingin yung mensahe mo ha, bago ko pakawalan. Yung Gilas Pilipinas, experience, nung napanood mo yon, kamusta yung experience nun? Nung pinanood mo yung Gilas at nakuha nga nila yung gintong medalya? Sobrang saya, sir. Ako, bihira lang po ako makamanood ng live basketball, pero sobrang saya. Parang di ako atleta nung nanonood ako noon. Parang isa akong fan. Sobrang saya na fanboy. Sa tuwing nag-shoot, sa tuwing namimiss nila yung shoot, parang nainis din ako. Sayang. So, ayun, sobrang saya. Anong gusto mo sabihin sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta sa iyo, Mir, at sa mga atletang Pilipino? Go ahead. Sa lahat po ng mga Pilipino na sumuporta sa akin at sa lahat ng mga nagdasal at nagtiwala sa akin, maraming salamat. Yung mga nagbibigay ng mensahe po sa akin na dapat ako po yung gold, sobra ko po yun na-appreciate. Parang kahit silver yung nakuha ko, sa puso ng mga Pilipino, sa mga supporters ko, para sa kanila gold daw ko. So sobrang na-appreciate ko yun at sobrang nagpapasalamat po ako. Lalo po ako na-motivate sa mga mensahe nila at lalo ko pang pagbubutiin sa ensayo ko, lalo nang itong darating na Paris Olympics.
at sa mga Pilipino at sa mga gusto sumuporta sa akin. Ito, sana po sama-sama po natin paghandaan itong Paris Olympics. Napanood mo Gilas, di ba, Mir? One-on-one kayo ni Justin Brownlee. Sino mananalo? Ako sir, pag boxing, huwag lang basketball. Oo nga naman, oo nga naman. Oo nga naman. Boxing, pero pwede. Pwede. Malaki yun. Ano kami, sparring muna kami. Pag natalo niya ako, basketball kami. Pero pag di niya ako natalo, Boxing. yun, magandang ano yun, sir. Pag-usapan natin sa susunod. Pero di natin pwedeng baliwalayin din yung malaki. Parang baka di tayo makaabot. Nick, maraming salamat sa iyo. Congratulations ulit. Usap tayo, ha. Good luck sa Paris Olympics. That was boxer Yumir Marshall. Thank you so much, sir. Silver medalist from the Thank you so 19th much. Asian Games in China.